Dear Sir Jessam, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwentong ito. Siguro magpapakilala na muna ako. Ako si Leia, may 2 anak at ang aking asawa si Anthony ay isang guro. Pagkatapos ng halos 13 taon na pakikitira namin sa mga magulang ng asawa ko, ay sa wakas nakabili rin kami ng sarili naming bahay. Hindi naman kalakihan ang sweldo ng asawa ko bilang teacher, Sir Jessam. Kaya sa totoo lang, matagal naming ipinangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Nang magsimula akong magtrabaho bilang VA, kahit papaano ay gumaan ang buhay namin. Unti-unti kaming nakakaipon. Hanggang sa dumating ang araw na hawak na namin ang susi ng bahay na matagal na naming pinapangarap. Ang bahay na nabili namin ay hindi bago. Ayon sa nagbenta, 5 taon na daw na hindi nakakauwi ang mga anak ng dating may-ari ng bahay. Kaya ibinenta na lang nila. Nasa mga 50 years na raw ang bahay. At nakailang renovations na rin. So bali kami ang pangatlong pamilya na maninirahan sa bahay na yon. Hindi ko na lang sasabihin kung saan eksaktong lugar ang bahay, sir. Taga Baguio kami. At sapat nang sabihin kung 2 sakayan pa mula sa bahay ng mga biyanan ko ang bagong bahay namin. Sa totoo, sir, gusto ko sanang magpatayo ng sarili naming bahay. Pero mas makakatipid kami pag ganitong mga bahay na lang ang bibilhin namin. Kung sa lugar naman ang pagbabasihan, ayos na ayos kasi tahimik ang paligid. Malamig. At noong unang araw na nakita ko yung bahay, naisip ko agad, ito na, dito na kami magsisimula. Puti ang pintura ng bahay, konkreto. Medyo malaki rin kumpara sa dati naming tinitirhan. May second floor ang bahay. Sa ibaba ay ang sala, kusina at dining area. May isa ding banyo. May 3 kwarto, isang banyo din naman sa taas at may terrace pa. May mga naiwan pang aparador sa loob ng mga kwarto. Sabi ng dating may-ari, pwede na raw naming gamitin o itapon kung ayaw namin. Pero may isang bagay doon na hindi ko maalis. Ang tingin ko. Isang banga, nasa terrace. Hindi ko alam kung anong klaseng banga iyon. Antigo, malaki, mapusyaw na ang kulay, na para bang matagal nang nakabilad sa panahon. May mga ukit sa paligid nito na hindi ko maunawaan kung mga simbolo ba o simpleng disenyo lang. Pero ang kakaiba, sir, kapag tinitigan mo siya ng matagal, parang may kung anong tumitingin din pabalik. Noong unang gabi namin sa bahay, tinanong ko ang asawa ko, bakit kaya iniwan ng dating may-ari yung banga? Sumagot siya habang nag-aayos ng mga gamit. Baka ayaw lang nilang dalhin, luma na kasi. Antik siguro, baka may halaga pa nga. Lumapit ang anak naming lalaki na si Ethan, 12 anyos. Ma, atin na din ba yang banga? Napalingon ako sa anak ko. Oo, bakit? Ayoko dyan, ma. Ha? Bakit naman? Sumimangot siya. Maya-maya dumating ang 7 taong gulang naming anak na si Mia. O si Mia. Tinitigan niya rin ang banga. Ma, may tao ba sa loob niyan? Napatawa ko. Wala, anak. Tumango siya. Pero hindi siya umalis. Patuloy niyang tinitigan ang banga. Tapos bigla siyang nagsabi, meron. Napangiti ako. Anong meron? Tahimik lang siya. Oh, sabay turo sa banga. Hoy, agad kong saway at binawi ang kamay ni Mia mula sa pagkakaturo doon sa banga. Tumawa lang si Anthony, Sir Jessam, at nagsabing kumain na raw kami ng hapunan. Lumipas ang ilang araw, ay doon nagsimula ang mga kakaibang bagay. Una, noong nagpapahangin ako sa terrace, at ako lang mag-isa sa bahay, dahil nasa paaralan lahat, ay pansin kong may tunog na parang may kumakatok mula sa loob ng banga. Tok, tok, tok. 3 beses. Nung una inisip kong daga, at di ko na lang pinansin yon dahil takot ako sa daga. At baka pag inalis ko ang takip ay biglang tumalon ang daga papunta sa akin. Kaya di ko na lang pinapansin. Kinagabihan nung nagtrabaho ako ay bigla na namang may kumakatok sa labas ng terrace. Ginising ko ang asawa ko. Han, ano? May naririnig ako sa labas. Baka sa banga na naman. Lumabas siya sa terrace, tahimik. Wala kaming narinig. Wala naman. Kanina may kumatok. Baka may nahulog lang. Lumapit siya at tinapik ang banga. Tok! Napalayo ako. Tumingin siya sa akin. Bakit? Wala.
Ewan ko ba sir, pero simula noong gabing iyon, iba na ang aking pakiramdam sa bangang iyon. Kinabukasan tinanggal namin ang takip. Walang laman, tanging alikabok at amoy na hindi ko maipaliwanag. Parang amoy lupa na matagal ng basa. Ibinalik namin ang takip at hindi na namin pinag-usapan yon. Pero pagkatapos noon Sir Jessam, ay parang nagbago ang asawa ko. Hindi naman siya naging ibang tao. Pero napansin kong parang lagi siyang irritable. Sa maliit na bagay ay nagagalit siya agad. Kapag hindi agad nakokonekta ang internet, habang nagtatrabaho ako bilang VA, ay napapansin din daw niyang naiirita ako. Pero siya rin, madaling uminit ang ulo. Ethan, iligpit mo muna ang pinagkainan mo bago mag-TV dyan. Sandali lang pa. Ngayon, mamaya na pa. At biglang kumalabog ang kamao niya sa mesa. Kapag sinabi ko ngayon, natahimik kaming lahat. Naiyak si Mia, Sir Jessam. Han, bakit ba? Sitak ko kay Anthony. Bumuntong hininga lang siya bago tumayo at umakyat papunta sa kwarto namin. Niyakap ko si Mia, pero si Ethan, nakatingin lang siya sa taas at sinabi niya, kasalanan niya, napatingin ako. Sino? Yung nasa banga. Ethan, tigilan mo nga yan, pero hindi siya sumagot. Nagligpit lang siya ng pinagkainan namin. Simula rin noon ay napansin kong parang may kakaibang ugali ang mga bata. Minsan sabay silang pupunta sa terrace, tahimik, nakatayo sa harap ng banga at nagbubulungan. Isang gabi, nadatnan ko si Mia roon. Mia, hindi siya sumagot. Mia, bakit nandito ka? Ma, ano? Hinaplos ko ang kanyang noo dahil pinagpapawisan siya ng marami. Gutom daw siya. Sinong gutom? Nanlaki ang mata ko dahil itinuro niya ang banga. Agad kong hinablot ang kamay ng anak ko at inilayo siya sa banga. Mia, wala kang kakausapin dyan. Maliwanag, tumango siya. Pero bago kami pumasok, may narinig akong bulong. Hindi galing kay Mia. Hindi rin galing sa loob ng bahay. Parang nanggaling mismo sa likod ko. Ma, napalingon ako. Wala. Isang madaling araw na bigla ako dahil sa iyak ni Mia. Iniwan ko muna ang trabaho at tumakbo ako sa kwarto niya. Anak! Nakaupo siya sa kama, umiiyak. Ma, ayaw niya akong patulugin. Ha? Sino? Yung bata. Anong bata? Naguguluhan ako sa sinasabi niya, Sir Jessam. Itinuro niya ang labas ng kwarto, sa may hallway. Tinignan ko mabuti ang nasa hallway, sir. Doon ko nakita ang isang maliit na anino. Parang hugis bata. Nakatayo. Hindi gumagalaw. Hindi ko maintindihan ang sarili ko nung oras na yun, sir. Biglang nanlamig ang katawan ko, pero pinagpapawisan ako ng sobra. Ipinikit ko na lang ang mata ko at niyakap si Mia. Nagdasal ako ng taimtim, sir. Pagkatapos kong magdasal ay dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata. Wala na.